alalahanin natin yung katapatan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Maraming pangako ang Diyos sa atin na kailanman hindi niya bibiguin lahat ng mga pangako niya sa atin. God is so good. God is faithful. Sa lahat ng nararanasan natin, He is faithful. Akala natin minsan wala lang. Minsan akala natin hindi natin maramdaman ng Diyos. Akala natin iniwan tayo ng Diyos, pero hindi, KKBs and Yans. Dahil sa mga kasalanan natin, yun ang nagiging rason para mapalayo tayo sa Panginoon. Pero lagi nating tatandaan, hindi ang kasalanan ang tinitingnan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Yung puso natin na handang magpakumbaba. Yung puso natin na handang maglingkod sa Kanya. Ang sarap isipin, no? Hindi ka ka-faithful eh. Hindi ka katapat sa Diyos. Pero ang Diyos na nanatiling tapat sa bawat isa sa atin. Hindi niya tayo iniwan. Napakabuti ng Diyos. KKBs and Yans, let us lift our hands. Awitan natin ang Diyos. Ng buong puso. Lord, I'm so grateful.
Maaari ba natin awitin ang buong puso sa ating Diyos kung gaano siya kabuti sa bawat isa, kung gaano siya kalapat sa bawat isa. So good to me, God, I can't believe how you love me. Let us lift our hands as we sing to the Lord. So good to me, oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me, oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me, God, I can't believe how you love me. What a Patuloy po kami nagpapasalamat, Panginoon, sa kabutihan mo. Salamat sa pag-ibig mo, Diyos. Tulungan mo kami na maramdaman mo ang tapat na naglilingkod sa inyo hanggang sa muli mo pong pagbabalik, O Diyos. Alam po namin na hindi madali na mamuhay sa mundong ito, sa mga distraction, sa mga temptation, sa mga pagsubok, sa failure. But Lord God, help us, O God, na manatili kaming tapat na maglingkod sa inyo. Maraming pong salamat, O Diyos. Maraming salamat sa kalakasan, sa katatagan na patuloy niyo pong ipinaparanas sa amin. Hayaan mo, Father God, na habang kami nabubuhay sa mundong ito, mapaglingkuran ka namin habang kami may hininga. Maibigay namin yung pinaka-the best na pagsamba, na pagpuri sa inyo, Panginoon. At habang may oras pa at panahon, tulungan mo ang bawat isa sa amin, O Diyos, na maipahayag ang iyong salita sa mga taong higit na nangangailangan ng salvation, ng kaligtasan, especially sa aming mga pamilya, mga kaibigan, mga katrabaho, mga kaklase. Tulungan mo kami, O Diyos. Maraming salamat. Truly, Father God, that we are living in the last days. Kaya, Panginoon, datnan mo kami na maalab, na sumasamba, na nagpupuri sa iyo, Panginoon. Come on, church! Let us give the best love, offering of praise to our Lord, to our Savior, to our Redeemer. Maraming salamat, Panginoon, sa inyo naman namin patuloy. Ibinabalik ang magandang papuri at pagsamba sa pangalan mo lamang ng Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng
Can we just lift our hands towards heaven? Just invite the Holy Spirit to flow in this place. Holy Spirit, we welcome you. Holy Spirit, we welcome you. Oh, sweet, sweet Spirit, flow in this place. Oh, sweet, sweet Spirit, flow in this place. You are welcome to move. Welcome to stay. Welcome to stay. You are welcome to change our life. Feel our sweet, sweet Spirit. We welcome you in this place, Lord. Oh, sweet, sweet Spirit, flow in this place. Oh, sweet, sweet Spirit, flow in this place. You are welcome, Lord. You are welcome to move, Lord. Welcome to stay. You are welcome to change our life. You are welcome to move, stay. Welcome to stay. You are welcome to change our lives. You are welcome to move. Welcome to stay. Welcome to stay. You are welcome to change our lives. We prepare to come the Holy Spirit. Oh, the glory of your presence. We your temple. Give you reverence. We give you reverence. The song of Christ to We your temple. Give you reverence.
oras na ito, I would like to share all this testimony as time frame of my living testimony, God's unfailing love. February 11, 2024, Sunday, Hearts Day. Nagkaroon ng church ng activity kung saan may nakalatag sa likod ng mga random Bible verse. Memorable sa akin ang araw na ito dahil dito ko mas lalong nakilala si Ate Nicole. 5 months na din na ata ako nagka-church dito sa KKB yan sa London. Pero sa araw po na ito ang isa sa pinaka-memorable na araw sa akin as a member of our church. Si Ate Nicole po ang nag-aya sa akin na tumabi ako sa kanya. Manghang-mangha ako sa stage design noon and napatanong po ako kung sino nga ba ang nag-design noon. And nagulat na lang po ako at sinabi niya siya ang gumawa noon. And nagkaroon pa po kami ng small talks about sa God-given talent na mayroon po si Ate Nicole and how she continues to use it to serve God. During the activity, ang isa sa dinidesire ng puso ko is to find the Bible verse that matches to the testimonies or stories of Ate Nicole's life. And indeed, nakahanap po ako instantly. And patungkol po ito sa gift of talents from God. Agad ko po itong binigay kay Ate Nicole and in-explain ko po sa kanya how God gifted her with a wonderful talent. Nagulat na lang po ako kasi umagulgol po siya noon and nagpapasalamat siya sa akin. Later to that po, may binigay po siyang Bible verse sa akin. Hindi ko po maintindihan kung ano nga ba ang kahulugan nito. At patuloy niya po ina-explain sa akin iyon. Ilang beses niya in-explain sa akin iyon and it was from John 14 verse 12. Sabi dito, "Very truly I tell you, whosoever believes in me will do the works I have been doing, and they will do even greater things than this, because I am going to the Father." Ito ang simula ng testimony ko patungkol sa unfailing love na pinaranas ni God sa akin. February 15, 2024, Wednesday. Chess Zonal Meet sa San Felipe. Masaya ako ng araw na ito dahil ito ay isa sa mga answered prayer ko mula kay God. Ang mag-champion sa chess municipal meet at maging zonal meet qualifier. Hindi man ako ang nanalo sa larong ito at hinirang bilang pinakalas sa buong laro. Hindi ito naging kalungkutan sa akin. Bagkos, sinabi ng aking puso na may mas malaking plano ang Diyos para sa aking buhay. Hindi ko alam kung ano pa ang mangyayari sa future ko, but ito ang binubulong sa akin ng puso. February 18, 2024, Sunday. KKB yan San Antonian's 19th church anniversary. Super nagagalak ang puso ko nitong araw dahil sa araw na punong-puno ng mga bagong kaluluwa ang church. Maraming mga bagong mukha na handang magpuri sa ating Panginoon. Super tuwang-tuwa ang aking puso dahil isang linggo kong iniisip yung Bible verse na binigay sa akin. Pero sa araw na to ay nabigyan ng kasubukan. It's a miracle indeed dahil sa mismong church anniversary, ang Bible verse na binigay sa akin ay ang main Bible verse ng church anniversary. I was blessed din sa isa sa mga bisita ng church and speaker that day na si Miss Pacheco ay ang nagturo at nag-explain kung saan patungkol ang Bible verse na ito. Tandang-tanda ko ang acronyms niyang PIDA. Sabi niya pa, kung ang ibang hindi Kristiyano nga ay laging naunguna at bidang-bida o laging panalo, paano pa tayong mga anak ng Diyos? Mga Kristiyanong nakakilala na sa Kanya. Dapat tayo ay maging bida. Dapat tayo ang maging ulo, hindi maging buntod. Ang mga katagang ito ang tinanim ko sa aking puso. February 22, 2024, Municipal Schools Press Conference 2024. Before this day, gabi pa lang, sobrang ang pagdadalangin ko sa araw na ito. Nasa punto, humahagulgol ako sa iyak, sa kakadasal, na humihingi ako ng tulong sa Diyos at bigyan niya ako ng provisions, knowledge and wisdom sa araw na ito. Bilang isang journalist, pangarap ko na manalo sa events na kagaya nito. Pandemya pa lamang, pinapanalangin ko na naway makaabot ako sa national level
Kaya't ganun na lamang panalangin ko sa gabi iyon. Kinabukasan, competition level na. Iba ang pakiramdam ko nung araw na iyon. Ibang galak, hindi sa kinakabahan. Ngunit ibang peace ang nararamdaman ko nung araw na iyon. Ako ang nakatasan na mag-lead ng prayer para sa buong student journalist ng school namin. Bilang isang KKB, alam kong kapag uunahin natin ang Diyos sa lahat ng bagay, ay hindi Kanya pababayaan. Pinapanalangin ko sa oras na iyon na hindi lang ako ang manalo. Bagkos, huwag sanang pabayaan ng Panginoon na hindi din manalo ang mga kasama ko. Nasa room na ako noon, nakita ko doon ang mga ibang students na galing sa ibang school dito sa buong San Antonio. Halos mga 1 oras kami naghihintay doon bago magsimulang simulan. Sa loob ng 1 oras na paghihintay, dito ako nagkaroon ng matinding kaba na nararamdaman. Sobrang kaba ko, nagdadasal na lamang ako at kumakanta ng Christian song sa isip ko. Dito ko sinambit ang katagang, God, if you will let me, this will be my living testimony. To cut the long story short, awarding ceremony na. Hindi pa natatawag ang pangalan ko, ngunit sobra na akong naiiyak sa oras na yun. Hindi pa natatawag ang kategory ko, ngunit todo ng aking dasal na hindi ako bibiguin ng Panginoon. Dito ko binabato sa Lord ang mga Bible verse na alam ko, sa Jeremiah 33:3. Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo, at ako'y magpapakita sa iyo ng dakilang bagay at mahihirap na hindi mo nalalaman. Proverbs 3:5 and 6. Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng mga ginawa at tinuro niya sa iyo ang tamang landas. Fourth placer, wala ang aking pangalan. Dito na tungtulo ang aking luha. Third placer, hindi ako. Puro papuri na lumalabas sa aking bibig. Second placer, iba ang pangalan. Dito na ako magulgol sa tuwa, sambit-sambit ang mga katagang, thank you Lord, thank you Jesus. Hindi mo nga po ako bingo, paulit-ulit. Ang paulit-ulit dahil alam kong iirangin ang pangalan ko bilang champion. Alam ko sa sarili kong hindi dapat ako maparangalan, kundi ang Diyos tama, ang dapat may taas sa lahat ng ito. Umiyak ako umakyat sa stage noon na hindi alam ng lahat, subalit nagdadasal ako ng papulit na testimony. March 7, 2024, Wednesday. 2 weeks ng MSPC Division Schools Press Conference na sa Botolan, Zambales. Buong Zambales na po yung magiging laban. Gaya na nangyayari sa MSPC, super lala ng panalangin ko sa mga araw na ito. Dahil hindi lamang isang gabi, isang linggo ako nanalangin para sa araw na ito. Sa lahat ng testimonies na narinig ko mula Hearts Day hanggang anniversary, ito ang patuloy na binabalik ko sa Panginoon. Dahil dito, super frustrated na ako bago dumating ang DSPC. At hindi ko alam ang mga gagawin ko. The night before the competition, ibang pagkabagabag ang bumabalot sa aking isip. Mga thoughts na sa isip ko. What if matalo ako? Masayang lang ba ang training na ginawa namin? 1 taon na naman pa ako maghihintay bago makamit ang pangarap ko. John 14:12. Sinabi ko sa inyo ang totoo. Ang sumasampalataya sa akin ay makakagawa rin ng mga ginawa ko. At hindi higit pa rito ang magagawa niya dahil pupunta na ako sa Ama. Pero alam kong may kamanghamanghang bagay ang gagawin sa akin ng Diyos. As the word says in Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Isa lamang inanais ng aking puso at ito ay muling manalo sa DSPC. Agad kong binasa ang whole chapter ng Matthew 6 dahil alam kong kapag uunahin natin ang Panginoon, ay may kamanghamang na siyang bagay na gagawin sa atin. Iba talaga ang kaba ko ng gabing yun. Nasa puntong nilang ko ang sarili ko sa kwarto at sobra akong nanalangin habang nagbabasa ng Bible. At sa bawat verse na nababasa ko, ay alam kong kinakausap ako ng Panginoon. Mga katagang sa Matthew 6 verse 6, but when you pray, go into your room,
close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done is secretly will reward you. Sa oras na yon, himalang nagawa ko na dito ako kinakilabutan sa tuwa dahil alam kong pinapakinggan ako ng Panginoon. Matthew 6 verse 25. Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. It's not life more than food, and the body more than clothes. Shucks, tugmang-tugma siya sa akin. Super ang kaba ko. Matthew 6 verse 28. And why do you worry about clothes? See how the flowers and field grow. They do not labor or spin. And lastly, isa sa pinaka verse na tumatak sa akin, ang last verse ng Matthew 6. Matthew 6 verse 34. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Nung nabasa ko itong verse nito, alam mo yung feeling na niyakap ka ng Panginoon na mahigpit na mahigpit. Lahat ng kabayang pagdududa ay bigla na lang napalitan ng lumalagas ang mga luha ko. Ibang saya at peace ang naramdaman ko ng mga oras na iyon. Super ang pasalamat ko sa gabing iyon dahil tunay na kumikilos at umaakap ang Panginoon. To cut the long story short, kinabukasan, contest proper. Bumungad sa amin ang isa sa pinakamagandang umaga, ang sinyalis ng Panginoon. Buong araw, ibang galak yung nasa aking puso, iba-iba ang dalangin ko. Hindi lamang maging top 10 qualifier, hindi lang maging top 3, bagkos maging champion. Hindi ako binigo ng Panginoon at naiwit ko lang ang medalya bilang kampiyon sa DSPC. At lahat ng iyon ay himalang galing sa Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay umaapaw. Walang katulad. Ito ang mag-describe na galak at hindi ko ma-describe ang galak sa lahat ng iyon. Sa Diyos, lahat ng pinakamataas na papuri at pasalamat. Walang iba kundi sa Kanya lamang. Hallelujah! Iba ang Diyos kung magmahal mo. Ito lamang ay ingat sa mga hinanang bagay na ginawa niya. Patuloy niyang ginagawa sa aking buhay. Papalad ako bilang isang KKB na naibahagi ko ang kwentong ito sa inyo. Tunay ng buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Ito lamang ang masasabi ko sa inyong lahat. You are set apart for God's glory. Continue serving God with wholeheartedly and God will change your life. To God be all the highest praise.
to share this part of my journey with God and how He showed me His love and strength during one of the most challenging times in my life. Growing up, when I was active in church as Catholic, even serving as a choir president. But as time went on, God opened doors and moved me in a way I didn't expect, leading me to something even greater. Here's my story. Kinakabahan ko ako. So, dati akong Katoliko and president ko ako ng choir. Yes, masaya. Yun yung lagi kong alam. Masaya lang. 2018 na iba yung pananaw ko sa buhay. Lumapit yung kuya ko, pinakilala niya sa akin si Lord. Then, yun, Jesus is Lord po yung San Marcelino. At first, lagi ko siyang tinatanggihan nung una. Minsan, sabi ko, ayoko, Katoliko ako, paninindigan ko yun. Yun po yung lagi kong sinasabi. Then, naisip ko, yung sinabi niya na, itry mo, wala namang mawawala. So, nung unang service na naganap sa akin sa Buhawi, nagkaroon ko ng extension sa bahay nila Valen. Then, doon naganap yung unang service, and I found myself the crying of nowhere. Hindi ko alam kung bakit, pero ramdam ko yung comfort na hinahanap ko. From that moment on, I became more curious. Sabi ko, bakit? Parang iba yung nararamdaman ko dito. Ang daming tanong na pumapasok na hindi ko alam ano yung sagot. I become more curious, marami akong tanong. Then, iniwan ko yung responsibilidad ko sa simbahan na ina-attendan ko nung Katoliko ako. Pakiramdam ko, parang ang gulo lahat. Tapos, lagi nila ako sinusundo sa bahay, mga ka-churchmate ko, tinataguan ko po sila. As weeks pass, mas lalo ako naging bukas and naging active ako sa GIL Church ng San Marcelino doon sa amin. Pero one day nalaman ng mga tao na lumipat ka na pala ng simbahan, sabi sa akin. Ang dami ko pong naririnig na issues like, siguro nababarkada ka, sabi mo sa akin. Ano pa ako ng picture ko. Ayan. Ito po yung bahay namin. Yan yung naging extension sa amin sa Buhawi ng Jesus is Lord. Isa pa po. Ayan. Ito po yung pangalawang, I think una or pangalawa, hindi ko matandaan. Yan po yung ER. Encounter God Retreat. Then came 2021. Sobrang challenging nung taon na yun. Biglang na-hospital yung nanay ko. For the first time, nakita ko siyang sobrang mahina, nahihirapan. Hindi ko alam yung gagawin ko, sobrang takot ko, but I held on to God and prayed for His strength. During her time in the hospital, I prayed non-stop, asking God to heal her and to give me the courage to support her. He answered my prayer and Mama was able to go home after some time. Pero naramdaman ko yung pagbabago ng nanay ko na parang may bigat sa puso ko na hindi maalis. Isang araw, pagkatapos ng service namin, nakita ko si Mama naka-wheelchair na. Sobrang sakit ko sa part na yun. Ito ko yung Mama ko, umalis kami sa bahay, naglalakad, ang lakas-lakas. Tinawag ako after service, pagtingin ko sa nanay ko, naka-wheelchair na siya. Sobrang lungkot. Nakita ko yun, hindi ko alam. Sabi ko, wala pumasok sa isip ko. Lord, nabigyan mo ako ng lakas. Kailangan kita. Tulungan mo ako na, bigyan mo ako lakas na loob para lapitan yung nanay ko. Sabi ko sa mama ko, Ma, magpagaling ka. I prayed for her and my prayer was not just for her physical healing, but that God would always touch her heart at ma-open yung puso niya na makilala niya yung Panginoon. From then, ako'y nag-alaga sa nanay ko, ako'y nagpaligo, ako'y nagpapakain, lahat. In all this, I never let go of my faith. Tuloy-tuloy pa rin yung gawain sa bahay. Alam niyo po, napakabuti ng Diyos kasi yung moment na yun,
church. Ito yung ginawang way ng Diyos para magkaroon ako sa Kanya ng connection. Kahit ganun yung sitwasyon, lagi yung Diyos yung humihila sa atin. Yan, sa bahay, nagkaroon kami ng kahit ganyan kaliit. Yun yung ginamit ng Diyos para mabuild yung relationship ko sa Kanya, para makilala ko siya sa bahay na lumapit. During this time, mas lalo ko nakilala yung Diyos. Sobrang faithful niya at kahit ganun yung sitwasyon, naramdaman ko yung pagmamahal ng Panginoon. Ang prayer ko everyday, Lord, gamitin mo ako para sa nanay ko. And one day, nagulat ako sa sinabi niya, alisin na natin yung ribulto sa bahay. Katoliko po kasi yung nanay ko. Nagulat ako everyday, lagi ako nag-share ng words of God sa nanay ko, yung gospel. Pinapaintindi ko sa kanya na, Ma, ganito, ganyan, kung anong nalalaman ko, anong nababasa ko sa Bible. Kasi alam kong tama. Alam kong tama yun, and ayaw ko ikot sa sarili ko na, alam ko naman tama, hindi ko pa sabihin sa nanay ko. Sinabi ko, then sabi niya sa akin, alisin na tayo ribulto sa bahay. Then, in 2022 po, the hardest day, namatay na po yung nanay ko. Hawak ko yung pamilya, kasama ko yung kapatid ko. They told me, wala na si Mama. Patuloy po ako nagdadasal, sabi ko, Lord, kaya mo siyang buhayin kasi bumubuhay ka ng patay eh. As I pray, may bumubulong sa puso ko to get the Bible. And while reading, naramdaman ko yung presensya ng Panginoon. And He told me, trust Him. After that, tinanggap ko yung plano niya na sabi ko, surrender everything to Him na lang. Yun na yun. Hindi na ako nagtanong na, bakit kailangan mangyari sa akin to? Bakit kailangan sa ganitong edad mawalan ako ng nanay? Alam niyo po, sobrang puti ng Diyos kasi lahat may plano siya eh. Bago pa nangyari yun, nakilala ko na yung Diyos. Hinanda na ako ng Diyos kasi mangyayari yung ganong bagay. Hindi po pabaya yung Diyos, sobrang galing ng plano niya. Sobrang nagpapasalamat ako kasi nakilala ko siya bago mangyari yung mga ganong bagay. Nawalan ako ng tatay, nanay, both sides, wala na po ako lolo at lola. Ganun pa man, hindi yun naging rason para sukuan ko yung buhay na to. Hindi yun naging rason para talikunan ko yung Diyos. After that, kinuha ko ng ate ko sa Olongga ko. Doon naputol yung connection ko sa GIS sa Marcelino. Ganun pa man, laging hinahanap ng puso ko si Lord. Dito, nagpunta ako sa isang church, pangalan mo, Zion Church. Nagtagal din ako ng months doon, pero habang tumatagal, nararamdaman ko na parang may kulang. Hindi ako mapakali spiritually, and lagi ko pinagpipray na, Lord, gumamit ka ng tao na makakatulong sa akin. Year 2022, isang araw, nag-chat si Ma'am Jovelyn Morales na naging teacher ko sa high school. Kinamusta niya ako at nabanggit niya na attend daw ako sa church, ganito. Tapos nabanggit ko rin na yung kalagayan ng spiritual life ko na talaga. Sobrang nauuhaw na po ako sa words of God. Hanggang sa huli, sabi ko, hindi ako nagdalawang isip na tanggihan yung offer niya sa akin. Ayun, umattend po ako dito. Year 2022 po yun, August. Dito po sa San Antonio, Jesus is Lord. Sabi ko, hanggang sa huli, sa'yo pa rin ako babalik. Alam ko yung best. Dahil alam ko yung plano ko, the best talaga yun. Then, ayun po, through every struggle, become clear to me that my faith in God was my anchor. Each trial was a test, but it also became a powerful reminder of how God